Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 34, verse 8. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Taste and see that the Lord is good. Today, sagutin na natin yung tanong, no? Bakit hindi ko nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay? Ano po? Ang kadalasan po na reaction natin diyan sa mga tanong na ganyan, nananalig ka ba? Kasi binabanggit po rito, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Sabi rito sa English Bible, sabi diyan, blessed is the man who takes refuge in Him. Alam niyo po, sa buhay na ito, kailangan i-exercise natin yung pananampalataya to experience the goodness of God. Kaya alam niyo po, kung walang pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit po hindi nararanasan ng maraming tao yung kabutihan ng Diyos. Kaya alam niyo po, sa simula't-simula pa lamang, idinidemand ng Diyos na ang tao'y manalig. Ano po, mahalaga po yan para tayo po ay mapagpala at ma-experience natin yung glorious gospel. So today, isa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit po ang tao sa kabila ng kabutihan ng Diyos ay hindi niya ito nararanasan sa kanyang buhay. May mga dahilan po yan. Unang-una po, nananatili po siya sa unbelief. Ano po? Alam niyo po, nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo binulag ni Satanas. Ano po? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ. At alam niyo po, nung tayo nanalig, nabuksan yung ating kaisipan sa glorious gospel. Ano po? Kaya lang, minsan, tayo mga believers, ay yung ating pananampalataya, depende pa rin yan sa pagkaunawa natin ng gospel. Kaya yun po yung pinag-aralan natin nitong nakaraang mga araw. Kasi minsan iniisip natin yung gospel ay para lamang sa ating mga spiritual na kalagayan. Hindi natin alam na kayang abutin ng gospel ang lahat ng areas ng ating buhay. Kaya si Satanas, hindi man siya naging successful nung tayo'y hadlangan niya na maniwala sa mabuting balita. Pero this time, binibigyan niya tayo ng unawa na limitado lang ang gospel. Ang yung limited gospel o unawa ng gospel, yun po ang naghihinder sa atin ma-experience ang goodness ng Diyos. Pangalawa po yung tinatawag na ungratefulness. Maraming tao ngayon hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi sa Romans chapter 1 verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, sabi rito, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts darkened. Alam niyo po, dito malinaw na malinaw, pagkataglay-taglay ng isang tao yung unbelief. Ganyan po tayo nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Hindi natin nare-recognize yung kabutihan ng Diyos. Kahit nakikita natin sa creation, nahahayag yung kabutihan ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot, hindi natin nare-recognize yun, kaya hindi tayo nagpapasalamat sa buhay na ito. Marami sa atin ang ganyan po ang pananaw sa buhay. Samantalang araw-araw na experience natin ang goodness ng Diyos sa kanyang creation, sa kanyang ginawa sa ating buhay. Kaya dala pa rin po yan yung tinatawag na ungratefulness. Maraming taong ngayon ungrateful sa Panginoon, kaya hindi nila na-experience yung kabutihan ng Diyos. Okay. Pangatlong dahilan, meron tayong wrong image of God. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So dito pinapakilala na kung tayo daw masama, marunong tayong magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak, lalo't higit yung ating Ama na nasa langit kasi siya ay mabuti. At pansinin niyo po, siya ay isang ama.
Ano po, 'pag mali kasi ang image natin sa Diyos, kadalasan po mali talaga yung atin pong paglakad sa pananampalataya. Ano po, iisipin natin ang Diyos malupit, 'no, pinahihirapan lang tayo sa buhay at, nakikita natin siyang very strict, ano po, parang binabantayan niya lang kung kailan tayo magkakamali and then ipadadala niya tayo sa impyerno, ano po. Pero kung makikita niyo siya na isang ama, 'no, katulad ng maraming ama sa atin, ano po, nagmamahal, nagmamalasakit, umuunawa, 'no, nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga anak, ano po, pino-provide yung kanyang mga anak sa lahat ng pangangailangan, makikita niyo na ang Diyos ay napakabuti, ano po. Kaya lagi niyo pong iisipin, ano po, 'pag mali po yung image niyo ng Diyos, kadalasan po ay mali rin po yung ating paglakad sa pananampalataya. Pangapat, ito po mahalaga, 'no, we are not aware of our inheritance. Hindi natin alam kung ano yung tinanggap natin mula sa Diyos nung tayo ay naligtas. Katulad tayo nung kapatid nung prodigal son, ano po, nagrereklamo siya pero ang sabi ng kanyang ama sa Luke chapter 15 verse 31, everything is yours, 'no? Lahat naman ay sa iyo, ano? Kaya alam niyo po tayo mga believers, hindi tayo aware sa ating inheritance minsan, ano po? At alam niyo po mahalaga na alam natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21, all things are yours in Christ. Ano po? Tayo po ay pinagpala na ng Diyos, ano po? At lahat ng bagay inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Or maaaring katulad din tayo ni Esau, kung kilala niyo si Esau, ano po, pinagpalit niya yung kanyang inheritance, ano po, yung kanyang birthright, ano po, sa isang single meal. Ano po, tayo naman, hindi tayo aware dun sa ating inheritance. Ano po, hindi tayo conscious. Ano po, ayaw natin dun sa ating inheritance. Kaya hindi natin nararanasan yung goodness ng Lord. Mas gusto natin yung mga panandaliang kaligayahan katulad ni Esau. Panglima, we do not exercise our faith. Ano po, marami sa atin hindi marunong humingi sa Diyos. Ano po, samantalang ang sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay tatanggap. Yan ang sinasabi ng Matthew chapter 7 verse 7. Ano po, at ang Diyos gusto niya ibigay sa atin yung mga bagay na inilaan niya na para sa atin. At sabi nga sa John chapter 16 verse 24, ask so that your joy may be full. Ano po, minsan yun lang, yung simpleng bagay, hindi tayo humihingi sa ating Diyos. Ano po, alam niyo po sa Biblia, nakita ko po yan Walang verse sa Bible na, or sa New Testament particularly, na dinidiscourage tayo na manalangin. In fact, pagka nakakita po kayo ng verses patungkol sa prayer, ini-encourage po tayong manalangin palagi. Ini-encourage tayong humingi upang tayo ay tumanggap. Panghuli, ito napakahalaga rin. Marami sa atin kaya hindi na-experience yung goodness ng Lord kasi nagpapatuloy sa kasalanan. Ano po? Kaya naalala ko po yung sinabi ng Panginoon doon sa lalaking kanyang pinagaling. Ano po? Doon sa John chapter 5 verse 14. Ang sabi ng Panginoong Jesus, see, you are well. Stop sinning or something worse may happen to you. Yung iba, kahit pinagpala na sila ng Lord, pinagaling na ng Lord, binigyan na ng Lord ng magandang buhay, namumuhay pa rin sa kasalanan. Kaya yan ang paalala ng Panginoon sa marami sa atin. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.